Hi boss, may tago mo na lang po ako sa pangalang Venus. Nandito po ako ngayon sa Taiwan as a factory worker. May asawa po ako sa Pilipinas at may 2 anak. Sa ngayon po, may boyfriend ako dito sa Taiwan at asawa siya ng pinsang ko. Gusto ko na pong kumawala. Ano po ang dapat kong gawin? Bravo talaga sa katangahan tong mga to. Ano man dapat mong gawin? Pumunta ka dito sa Taipei. Saan ka ba dito sa Taiwan? Punta ka sa Taipei at sungaling kita. Hindi mo alam ang gagawin mo. At alam mo yung gagawin mo, hindi mo alam. Kasi nasasarapan ka. Masarap ba? Masarap ba ang asawa ng pinsan mo? Masarap siguro, no? Ito yung sasabihin ko sa iyo, Hindi ako natutuwa sa mga pinaggagawa mo at Venus, Kung nasan ka man dito sa Taiwan, pumunta ka sa Taipei, dito lang sa Songqing. Nandito lang ako. Pumunta ka dito at hampasin kita ng kaliwat kanan. Sabi ko sa iyo, hindi ako natutuwa sa mga pinaggagawa mo. Alam mo na naasawa yan ng pinsan mo. Bakit mo pa pinatulan? Gusto mo ng gulo? Gusto mo ng away? Ayan yung sinasabi ko pa ulit-ulit sa inyo. Para hindi kayo mamroblema. Yung mga bagay-bagay, yung mga ganyan, pinag-iisipan bago gawin. Tapos ngayon naman problema ka kasi gusto mong kumawala. Hindi ka makawala. Bakit? Masarap. Masaya ka. Di ba? At saka siyempre iniisip mo malayo naman asawa ko, malayo naman pinsang ko, di ba? Ganyan yung mga isipan ng mga yung mga tao na puro sarap lang yung iniisip. Kami nga o di ba? Ako, aminin ko may jowa ako, pero malayo naman siya, pero natitiis ko naman. Kasi unang-una, loyal naman ako. Loyal naman talaga ako. Umaayaw muna talaga ako. Tapos ayan, pag saka ako mag-jowa. Pero magto 2 years na ako dito sa Taiwan hindi pa ako nagkaroon ng jowa dito. Or kahit ka-pleng-plengan dito. Kasi iniisip ko yung mga consequences na mangyari. What if, di ba, one day, or if ever na magkaroon ako ng kaganyanan sa iyo tapos mabuntis ako, di ba? Malaking sakit sa ulo yan. Dami ko pang pangarap sa buhay tapos sisirain ko lang. Katulad ng ginagawa mo. May pamilya ka sa Pilipinas, may asawa ka, kasal ka. Tapos nakipagrelasyon ka sa asawa ng pinsan mo, di ba? Malaking kalokohan yung ginawa mo. Tapos ngayon hingi ka ng payo ng tulong sa amin. Bakit hindi mo alam kung anong ginawa mo, kung anong pinasok mo? Diba dapat sa una pa lang alam mo na kung anong dapat mong gawin? Bakit mo ginawa yan? Bakit mo pinasok yung mga bagay-bagay na alam mong sa huli pagsisisihan mo? Bakit? Pamilya mo yung tinarantado mo Okay lang sana kung ibang tao yan, i-post ka or kahit anong mangyari. Okay lang, kasi ibang tao naman yan, malayo. Pero yung kapamilya mo, ang pinenteho mo, it's a big no for me. Diyos ko, ate, hindi ka nag-iisip sa mga pinagagawa mo sa buhay. Gusto mo lang sarap, gusto mo lang bumuka ka ng bumuka ka, diba? Hindi ka makawala. Bakit? Mahal mo na? Hindi yan pagmamahal, libog lang yan, diba? Minsan kasi yung libog ilagay sa lugar. Pwede mo naman himasin yan kung gugustuhin mo, diba? Mag-isa kang maghimas-himas, hindi yung ipapakamot mo. Tapos doon pa mismo sa asawa ng pinsan mo. Malaking kagaguhan yan. Kahit ako, kasi kahit sabihin natin na may taglay tayong 'di ba, kalandian, pero wag naman sa mga kamag-anak, wag naman yung mga kadugo natin yung pepentehuhin natin kasi at the end of the day, kamag-anak mo yan, kahit anong mangyari, pinsan mo yan. Kapag nagkabukingan, magkakaroon ng lamat ang relasyon nyo. What if malaman nila yung ginawa mo? Sa tingin mo matutuwa sila? Sa tingin mo mga magulang mo matutuwa na ginawa mo yan sa pamangkin nila, di ba? Kahit ako magulang mo, itatakwil kita bilang anak na gumawa ka ng kalokohan tapos minsan mo sinaktan mo nang dahil lang sa kalandian mo, di ba? Kung ako sa'yo, alam mo naman ang dapat gawin dyan kasi kailangan itanong kahit kanino. Isa lang ang dapat natin gawin. Pag alam nating mali, itigil na natin. Umiwas na tayo. Putulin na natin kung ano man relasyon ang meron sa inyo, di ba? Ganun lang naman yung kabilis. Hindi mo kailangan ng ibang tao para enlighten ang isipan. Kundi ang sarili mo mismo kasi alam mo sa sarili mo na nagkakamali ka. Alam mo sa sarili mo kung ano yung pinasok mo. So, ikaw mismo dapat kailangan mong ma-realize na mali ang ginagawa mo. And then may anak ka. What if malaman ng mga anak mo na ganyan yung nanay ko sa ibang bansa, nagpapakasarap, ng iba,
habang ang tatay ko nandito, di ba? And masakit isipin yan kasi unang-una, dito sa mundo, kapag ang babae ang nagkamali, malaking kalokohan yan. Malaking amat sa pamilya, di ba? Kahit magulang natin, asawa natin, mahirapan na i-accept tayo sa buhay, lalo na mga anak natin na nalaman na nagloko ang magulang nila. Kasi masasaktan sila eh. Tampulan sila ng tukso kapag nalaman niya ng mga tao. And what if malaman ng pinsan mo, hindi yan matutuwa. Bakit? Kung ako pinsan mo, malaman ko na kalaguyo mo yung asawa ko, ay, lagot ka talaga sa akin. Unang-una, magpa-file ako. Ipapa-deport kita. Pangalawa, ipapahiya talaga kita. Pangatlo, alam mo na kung anong mangyayari, sasaktan kita. Bakit? Malandi ka eh. Alam mo ng asawa ko, papatusin mo pa. Bakit? Porket magkakalayo tayo, hindi ko malalaman. Dito sa Taiwan, walang lihim na hindi nabubunyag. Lagi mong tatandaan yan. Alam mo yan. Kasi may mga kaibigan tayo minsan na pinagkakatiwalaan natin na hindi natin alam na may lihim na galit sa atin o inggit sa atin na inilalabas ang mga lihim natin. Yung mga pictures nyo together, matik yan, minsan ina-upload nila. So nakikita ng mga asawa. Kaya kung ako sa'yo, hindi mo na kailangan magtanong sa akin or kahit kaninong tao. Kasi nanggigigil ako sa'yo na alam mo naman dapat ang gawin, di ba? Umiwas ka na kasi unang-una asawa yan ang pinsan mo at ikaw may asawa at may anak ka. Di ba? Kung nangangati ka, ikamot mo na lang or bumili ka sa akin ng mag-order ka sa akin ng laruan kasi may mga supplier naman ako doon, hindi ako gumagamit niyan pero nagbebenta ako dati. Ayan, ikuskus mo na lang yan. Di ba? Kung nangangati ka, ayun, magpahid ka ng mga ointment, di ba? Kasi hindi sasabihin natin may pangangailangan ako, di ba? Kami din may pangangailangan pero nakaya naming tiisin kahit nga ang jowa ko, hindi kami nag-uusap ng mga about sa mga ganyan-ganyang bagay, pero may time na hindi natin maiwasan na makakaramdam tayo ng kahit konting kalibugan sa katawan, di ba? Pero kaya nating i-control as long as alam natin sa sarili natin na mali ang pinapasok nating mga desisyon sa buhay. Ayan. That's all for today's video. Sana may natutunan kayo. And kung ako sa'yo, ikamot mo yan. Tapusin mo na kung ano mang meron sa inyo ng asawa ng pinsan mo kasi hindi ako natutuwa sa'yo. Bye-bye.